isang tahimik na bahay at puno ng kapayapaan. Sa ating buhay, may mga pintuang nakasara hindi dahil sa katahimikan, kundi dahil may lihim na itinatago. Noong Abril 1994, sa Lipa City, Batangas, isang trahedyang yumanig sa buong bansa. Isang ina at 2 musmus na anak ay pinaslang sa loob mismo ng kanilang tahanan. Habang ang ama isang OFW na nasa Saudi Arabia, walang kamalay-malay sa trahedyang naghihintay sa kanyang pag-uwi. Ito ang kwento ng Lipa Arandya Massacre, isang kasong puno ng sakit, kawalang hustisya, at tanong na hanggang ngayon ay nananatiling masakit balikan. Sa Barangay Antipolo del Norte, Lipa City, nakatira ang pamilyang Arandia. Si Helen Arandia, 35 taong gulang, ay isang simpleng may bahay. Masipag, tahimik at relihiyosa. Mayroon siyang 2 anak, si Chelsea Liz 6 na taong gulang, masayahin palakanta, at si Jeline 4 na taong gulang, mahiyain, pero laging nakasunod sa ina. Ang kanilang ama si Ronald Arandia ay isang OFW sa Saudi Arabia, katulad ng maraming Pilipino. Tiniis niya ang pangungulila para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Maayos ang kanilang buhay. Tuwing gabi, sabay-sabay silang kakain ng hapunan, manonood ng TV at magdadasal bago matulog. Hindi nila alam na ilang araw lang mula noon may masamang mangyayari sa kanilang tahanan. Malapit sa kanto mula sa bahay ni Helen, nakatira si Elmer Palikpik. Isang lalaking kilala sa lugar bilang palautang palabiro ngunit madalas lasing. Walang permanenteng trabaho. Ayon sa mga kapitbahay, ilang ulit nang lumapit si Elmer kay Helen para mangutang. At dahil likas na matulungin si Helen, ilang beses niya itong pinautang. Ngunit dumating ang araw na tumanggi na siya. Mula noon, napansin ng mga kapitbahay si Elmer. Tahimik, tila galit, at palakad-lakad sa paligid ng bahay ng Arandia. Parang may pinaplano. Abril 9, 1994, Sabado. Habang naglalaba si Helen sa likod ng bahay, naglalaro naman sa loob sina Chelsea at Jeline. Tahimik ang paligid. Bandang 2:00 ng hapon, may nakitang lalaking pumasok sa bakuran. May suot na sombrero at bitbit ang isang supot. Hindi siya pamilyar sa mga kapitbahay. Biglang tili ng bata. "Mama ah!" Sinunda ng kalabog at katahimikan. Pagkalipas ng ilang minuto, wala nang ingay mula sa bahay. Kinagabihan, tinawag ng kapitbahay si Helen. Walang sumasagot. Akala nila natutulog lang. Ngunit kinabukasan, may naamoy silang kakaiba. Abril 10, 1994, 10:00 ng umaga. Dumating ang mga tanod at kapitbahay para silipin ang bahay. Pagpasok nila, bumungad ang bangkay ni Helen, nakahandusay sa sahig ng sala. Duguan, at may mga saksak sa katawan. Malapit sa pintuan ng kwarto, si Chelsea, 6 na taong gulang. May sugat sa ulo at leeg. At sa loob ng kwarto, ang bunsong si Jeline, 4 na taong gulang. Yakap pa ang kanyang laruan. Walang ninakaw. Hindi ito pagnanakaw, isa itong massacre. 3 araw matapos ang krimen, dumating si Ronald Arandia mula Saudi. Paglapag niya sa paliparan, sinalubong siya ng mga pulis at kamag-anak. "Ronald," wala na sila, walang salita, walang luha, hanggang sa makarating siya sa bahay. At doon,
Tuluyang bumigay. Sa harap ng 3 kabaong, paulit-ulit niyang binubulong. Hindi ko man lang sila nayakap bago ako umalis, ayon sa pulisya. May bakas ng putik sa sahig at may bintanang pinasukan sa likod ng bahay. Sa ilalim ng mesa, isang kutsilyo. May dugo at ilang hibla ng buhok. Matapos ang fingerprint test, lumabas ang pangalan, Elmer Paliksik. Siya rin ang huling nakitang nasa paligid ng bahay bago ang krimen. Agad siyang inaresto. Sa una, itinanggi niya. Pero may testigo na nagsabing nakita siyang pawisan, may dugong bakas sa kamay, at nagmamadaling umalis. Narinig ko yung sigaw ng bata, sabi ng kapitbahay. Akala ko naglalaro lang sila, pero pinapatay na pala. 2 taon ang lumipas bago ang hatol. Habang nakatingin si Ronald sa salarin, mariin niyang hinigpitan ng kamao. Ang ebidensya, fingerprints, testimonya at motibo, malinaw. Hinatulan si Elmer Paliksik ng 3 habang buhay na pagkakakulong. Ngunit sabi ni Ronald sa panayam, hindi sapat ang hatol. Wala nang makakapalit sa kanila. Ilang taon matapos ang krimen, ibinenta ng pamilya ang bahay. Ngunit walang tumagal na nakatira roon. May mga nagsasabing sa gabi, naririnig ang tawa ng mga bata o ang makinang panahi ni Helen na parang umaandar mag-isa. Ang bahay ay kilala ngayon bilang isa sa mga pinaka-haunted house na bahay sa Lipa City, Batangas, ang bahay ng Arandia. Sa likod ng bawat krimen, may kwentong pilit tinatago. Ngunit tandaan, walang lihim na hindi nabubunyag. Maraming salamat sa panonood. Kung gusto mo pa ng mga totoong kwento ng krimen at katarungan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell. Hanggang sa susunod na kaso, manatiling mapanuri at mag-ingat. Dahil ang kasamaan, minsan, nasa tabi mo lang.